Hello mga bibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako, binalaan ni House Speaker Martin Romualdez ang 13 justices ng Korte Suprema na pwede kayong ma-impeach. Ipapa-impeach ba ni Martin Romualdez itong 13 justices na hindi niya makuha ang gusto niya na ma-reverse ang impeachment na desisyon ng 13 justices? Paano na yan, Kabibig? Parang tinakot yata ni Martin Romualdez ang 13 justices, mga Kabibig. Ito yung sinabi ni Martin Romualdez sa kanyang speech kanina, Kabibig. Ito nabasa Yan Romualdez warns Supreme Court justices, you are also impeachable officials. Nako po. Ito na ba ay isang warning ni Martin Romualdez para sa 13 justices para matakot sila? Nako. Dito makikita, Kabibig, ba kung matatakot ba ang 13 justices or meron silang paninindigan. Bakit kaya ito nasabi ni Martin Romualdez, no? Sabi ng iba, para sabihin powerful siya. Para sabihin kaya niyang ipa-impeach itong mga 13 justices. Kung kaya nga niyang ipa-impeach si VP Sara sa House of Representatives, so kaya niyang ipa-impeach ang 13 justices. Ito daw ay warning ni Martin Romualdez sa mga 13 justices. Grabe naman. Dapat hindi ganun, no? Parang nakakahiya at nakakabastos na, oo nga, sinabi nyo, nirespeto nyo ang desisyon ng Korte Suprema, pero ganitong estilo ng pananalita ninyo, parang hindi nyo nirespeto ang Korte Suprema. Parang yung respeto na sinasabi nyo hanggang dila lang. Pero sa puso at isip, hindi nyo nirespeto, galit kayo sa Korte Suprema. Di ba grabe, oy? Parang nakakahiya lang na ganyan, merong speaker tayo dito na nag-warns or it means binalaan niya ang 13 justices na kung hindi nyo ma-reverse yung decision nyo kay VP Sara na impeachment na unconstitutional, ay nako. Isipin nyo, you are also impeachable officials. Naku po, mga Kabibig. Baka kung hindi mapagbigyan itong mga House of Representatives, lalo na si Martin Romualdez, baka may mga House of Representatives ang magpa-file ng impeachment cases laban sa 13 justices. Paano yan, Kabibig? Naku po, Kabibig, grabe, no? Ito ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito, mga Kabibig. Shameless, desperate, no? Sabi pa ni Atty. Rowena Gozon, Supreme Leader? Supreme Court versus non-lawyer speaker. Is he the king of the Philippines? Wow. Martin Romualdez, yes. Yes, Martin Romualdez, the man, the myth, the nephew, because nothing says public service quite like being born into the right family tree. Yung mga tao. Welcome to the Russia and North Korea na daw ang Pilipinas. Desperate strategy of a devil. Uy, huwag naman po kayo ganyan. Ito ba yung president in the making? Mananakot sa 13 justices? Untouchable until 2028 only. After 2028, baka ito ay iiyak. Nako po, mga Kabibig. Ano, grabe. No? Parang nakakatakot si Martin. Sabi naman ng mga ilang netizen, mga Kabibig, hinggil dito, ay parang na-shock sila sa mga sinasabi ni Martin Romualdez, mga Kabibig. Na para yatang, tawag dito, binabalaan mo ang Korte Suprema, the highest court in land, ang mga justices na itong klaseng pananakot ni Martin Romualdez. Naku po, mga Kabibig. Ano ang inyong komento hinggil dito? Grabe, no? Diba? Well, ganun talaga, Kabibig. Wala tayong magagawa kung ganun ang estilo ni Martin Romualdez, 'di ba? Na nakot siya sa mga 13 justices, pero ang sabi ng ilan kailangan din daw natin intindihin si Martin Romualdez sa kanyang sinasabi, mga Kabibig. Nako po. Pwede naman natin siyang intindihin, pero wag mo lang takutin.
wag mo lang pong takutin ang tawag dito, ang 13 justices. Sabi dito, a reminder to our Supreme Court, Martin Romualdez has pending cases. Paki-desisyonan na rin po ang GAA, PhilHealth at PRRD's case. Please po, nagmamakaawa ang mga Pilipino sa inyo. Sabi pa dito, hello Supreme Court, galaw-galaw na sa mga cases dito kay Tambi, abusado pakibawasan na po, kakapalan ng mukha nito, ito pa. Magandang laban, Supreme Court versus Martin Romualdez, kaya pala nagpadasal, need niya ng lakas ng loob, laban Lai, wag kang alala, laban ka lang Lai. Sabi na isang netizen, while I respect Speaker Martin's Romualdez, the assertion that the motion for reconsideration aims to protect accountability, I must respectfully disagree with the underlying premise. The Supreme Court's ruling was not about blocking accountability. Totoo naman na. The Supreme Court informed us na hindi namin binasura ang kaso ni VP Sara. Pwede nyo ihain ulit. Pero yung 1-year bar rule, doon kayo nagkamali. It was about ensuring constitutional adherence. If the impeachment process is initiated in a manner that violates the Constitution, then allowing it to proceed would itself undermine the very accountability it claims to uphold. The concern here is not about misunderstood facts, but about procedural integrity. The Constitution clearly limits impeachment to 1 valid initiation per year. The court found that the House's sequence of filings, despite the latter achieving, effectively breached the rule too. Moreover, the lack of opportunity for the respondent to be heard before transmission raised serious due process concern. Accountability must be pursued with the bounds of law. To suggest that judicial correction of unconstitutional actions is destabilizing risk conflating constitutional checks with political resistance. Upholding the Constitution is not obstruction. It's protection against arbitrary power. If the House wishes to preserve its role as the voice of the people, it must also respect the framework that gives the voice legitimacy. Otherwise, the pursuit of accountability becomes vulnerable to politicization rather than principle. Ito ay galing kay John Michael Ferrido, di ba? Si John Michael, naintindihan niya at narespeto niya ang gusto ni Martin Romualdez. Pero, dapat din respetuhin ni Martin Romualdez kung ano ang desisyon ng Korte Suprema at dapat intindihin din nila. Kung nagkamali sila, wala namang masama aminin nila na nagkamali sila. Diba? Tama ang Supreme Court, may umaabuso ng impeachment process. Walang deliberations, walang ebidensyang ipinapakita. Basta pumirma lang ang mga kongresista dahil sa bribery. Ay, impunity disguised as a noble intention. Mahiya naman kayo, sobra tama na, palitan na. Diba? Yun mga kabibig, yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen na na-shock sila na parang binabalaan, nagbigay ng warning si Martin Romualdez sa mga 13 justices na impeachable kayo. Oh, grabe no? Parang, sige, ayaw niyo na i-reverse yung decision niyo, sige, mag-file kami ng impeachment. Hindi lang si BP Sara ma-impeach namin, pati din kayo i-impeach namin. O anong gusto niyo? Hala, parang ganun kabibig ba? Grabe naman yun. Parang, hello pinasasagot nga kayo ng Supreme Court para madinig yung side nyo, binaliwala nyo. Kaya 13-0 ang boto. Ay, sabi ng isang netizen. Ito pa, los-los ni mo, hilom di alay, pahawa alay. Halos lahat ng comment ay ayaw sa'yo. Ibig sabihin, mali ka talaga. Kahit na mga kasamaan mo ay ayaw sa'yo. Kasamahan mo ay ayaw sa'yo. Ay, oo nga no, nag-abstain nga si Toby Tiangco, si Abby Benitez, si Doc Frasco, marami nag-abstain.
na ihalal ulit as House Speaker si Martin Romualdez. It's not 100% na ang mga kongresista ay sumang-ayon na siya ang magiging House Speaker. Ito pa, di kami kasali dyan sa plano nyo, wag nyong sabihin for the Filipino people. Lo, why do you keep saying on behalf of the Filipino people when in reality, they are representing their own interests? Oh. Kayo lang, House of Representatives, ay may gusto ng impeachment na yan. Huwag niyong gamitin ang salitang in the name of the Filipino people. From John Henry Caranto. Akala mo, sobrang linis sa taong ito, nagsasalita ng transparency. Yun pala, siya ay may malaking issue sa transparency dahil sa mga insertion sa budget na ginagawa nila. Hanggang ngayon, pinapatay na nila ang issue ng insertions. Oh, naku, ang mga tao ngayon ba, marami ng alam, marami ng mga bala na i-comment nila tungkol sa isang politiko, mga kabibig. So yun mga kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizen, yung iba sabi na, tumahimik ka dyan, nagmamagaling ka lang. Sa Bisaya pa kahilas, good taong ng tawhana por, yagaba ni mo, oy. Lai, tumahimik ka na, Lai. Nako, gusto niya talagang mawala si BP Sara, ma-impeach si BP Sara kasi plano yan tatakbo sa 2028. Alata naman, oy. 'Di ba? Napansin nyo, sino yung grabing maka-okray sa Supreme Court? Yung mga dilawan. 'Di ba? Lele de Lima, itong apat na senador, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, nandyan si Soto, nandyan si Risa Hontiveros. 'Di ba? So, gusto nila na na i-reverse or ang iba niya si Risa Hontiveros nga nagpasa ng resolusyon. 'Di ba? So, gusto nila na si BP Sara ay matuloy yung BP Sara naman hindi siya afraid matuloy ang impeachment Pero nakita talaga ng Korte Suprema na mali yung process, the manner of for the impeachment, 'di ba? So, yun kabibig yung ating Medis Lebak-Lebak for today. Grabe, no? Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Payag ba kayo na i-impeach ang 13 justices ng Korte Suprema? Itong sinabi ni Martin Romualdez, ito ba'y isang warning or binabalaan niya ang 13 justices niya? Kung hindi kayo susunod sa akin, i-impeach ko kayo. O, loko! Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.